Yo, what's up mga ka-idol? So, nandito naman tayo sa panibagong video. So, kung napadaan lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell button mga ka-idol. So, ang video na ito mga ka-idol, tungkol ito sa Michael Jordan versus Detroit Pistons, ang kwento sa likod ng Jordan Rolls noong 90s era mga ka-idol. So, kumbaga nung mga nakaraan, maraming ginawa ni si Jordan. Kaya napatupad yung mga rules sa NBA mga ka-idol. So para mas lalo pa nating maintindihan mga ka-idol, sabayan niyo akong panoorin yung video galing sa box score. So subscribe natin yan mga ka-idol. So yun na mga ka-idol, huwag na nating papatagalin, sabayan niyo ako. Let's go. Ang mga plays na ito ang tinatawag na Jordan Rules, isang konsepto ng defensive scheme na dinisenyo para pigilan si Michael Jordan sa paghahari sa liga sa early part ng kanyang career. Ang nasa likod ng ganitong plano versus Jordan, ang pinaka-pisikal na grupo na ata ng players na nasaksihan ng NBA, ang Bad Boys ng Detroit Pistons. At nagtagumpay sila pansamantala. Bakit nagkaroon ng ganitong plano ang Detroit Pistons laban sa 1988 Most Valuable Player ng NBA? At paano nakakawala ang isang 14-time All-Star sa very physical defensive strategy na ito? Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang rivalry ni Michael Jordan versus Bad Boys ng Detroit Pistons. March 10, 1988. Opisyal na Ito yung mga ka-idol ay highlights ito nung Bulls tsaka versus Detroit Pistons mga ka-idol. So magandang ito mga ka-idol. Nagsimula ang kalbaryong kailangang pagdaanan ni Michael Jordan bago mag-take over sa liga. Isang legit na acid test sa kanyang focus, grit at determination ang binuong formula ng Detroit Pistons. Para maintindihan natin bakit umabot sa ganito, dapat nating maunawaan ang naging takbo ng mga pangyayari bago ang 1988. Nang pumasok si Michael Jordan sa liga noong 1984, nawindang ang NBA sa tila bagyong hatid ng isang phenomenal rookie recruit na isang all-star kaagad sa kanyang unang taon. Bagaman ang Boston Celtics at LA Lakers ang mga dominant forces sa liga noon na nilantakan na parang fiesta ang 8 sa 10 kampyonato ng dekada, mayroon ding isang uprising force mula sa East ang bumabangon, ang Detroit Pistons na isang legit contender sa championship. Pero parang tinik sa plano ng Detroit itong North Carolina standout at ang rising Chicago Bulls dahil nagkataon na pareha silang nasa Eastern Conference. Sa katunayan, noong pagsapit ng 1988, nakuha na ni MJ ang kauna-unahan niyang MVP award in just his 4th year sa liga, averaging 35 points per game. Samahan mo pa yan ng Defensive Player of the Year na siya pa lang ang nakakagawa sa liga ng mga panahong iyon. Bukod sa individual accolades na ito, mas interesanting tingnan ang head-to-head match ng Bulls at ng Detroit sa unang 4 na taon sa liga ng 6-time Finals MVP. Sa 14 na beses sa regular season na naglaro si Jordan sa pagsasagupa ng Bulls at Pistons mula 1985 to 1988, 8-6 ang kartada pabor sa Bulls, at kung nag-a-average siya ng 30.8 points sa kanyang unang 4 na taon, sa 14 na pagtatagpong iyon with Detroit, 38.4 ang ina-average niya. Ang halos 8 puntos na kahigatan na iyon sa kanyang scoring output ay indikasyon na parang iba ang gana ng tubong Brooklyn, New York na si Jordan tuwing Pistons ang katunggali. Hindi ito pwedeng baliwalain ng Detroit. In fact, noong 1987, ipinatikim sa kanila ni MJ ang best performance niya sa isang regular season game noong panahong iyon, scoring 61 points at ipalasap ang isang overtime loss sa Pistons. Isang buwan bago ang 1988 playoffs, isang 59-point game naman ang ikinamada ng 3rd overall pick ng 1984 draft para kalampagin ng Detroit. Sa makatwid, bago intindihin ng Pistons ang Celtics at Lakers, heto't may nasagap pa ang kanilang radar na dumagdag na roadblock sa pagtatangka nilang pag-take over sa liga. Ngayon, the moment of truth, nang mag-cruise ang landas ng Detroit at Chicago noong 1988 Conference Semifinals, mas lalong hindi napakali ang Pistons nang maitabla ni Jordan ang series sa mismong home court ng katunggali na The Palace of Auburn Hills.
Dito pumasok ang isang rough and tough defensive concept ng Detroit na kung tawagin ay Jordan Rules. Ang layunin, limitahan ang effectiveness at efficiency ni Jordan. Kung hindi man kayang pahintuin ng isang unstoppable scorer 6'6" shooting guard, at least slow him down. At dahil hindi lang isang paraan ito kundi rules, marami, ang taktika ay binubuo ng iba't ibang techniques gaya ng pagbibigay ng varying defense para hindi makondisyon ng isip ni Jordan na iisang defender lang ang bumabantay sa kanya, kundi lituhin kung sino ang susunod na magbabantay sa kanya ng papalit-palit sa bawat possession. Kasama din dito ang double team kung kinakailangan. Parte din ng plano ang pagpuwersa kay MJ na umatake sa kaliwa kung saan siya less effective. Bahagi rin ng sistema ang pagtututok ng depensa sa kung sino man ang binabantayan ni Michael para maubos din ang enerhiya niya sa pagbabantay. At ang ultimatum, kung sakaling makalusot si Jordan sa kanyang bantay, kuyugin siya o ibagsak sa hardcourt and let him earn his chance on the line. Very physical ang paraang ito at sinamantala ng Detroit na wala pang clear guidelines tungkol sa mga flagrant foul noong mga panahong iyon. Ang mga main cast ng Bad Boys sa likod ng maaksyong eksenang ito sa pahintulot ng kanilang coach na si Chuck Daly ay sina Vinnie Johnson, Rick Mahorn, Joe Dumars, Jan Sally, James Edwards, ang mainit sa mata ng tao na si Bill Laimbeer na hindi nag-a-absent sa mga girian at altercations, at ang small but terrible pesky point guard at 12-time All-Star na si Isaiah Thomas. Ang resulta, walang playoff game na hindi bumulagta o nakuyog si Jordan sa hardcourt. Isa rin itong mental game na sumubok sa focus ni MJ. True enough, nakapasok sila sa isip ni Jordan. Sa isang eksena noong Game 3 ng 1988 playoffs, napikon ni Bill Laimbeer ang Bulls franchise player sa isang labanan sa screen at hindi nakapagtimpi si Jordan para makapagbitiw ng suntok. At ang end result, talo ang Bulls at nagtala lang si MJ ng 24 points at 5 turnovers. Tatlong sunod na tinalo ng Detroit ang Bulls para tapusin ang serye at ipalasap sa 1985 Rookie of the Year ang isang masakit na playoff loss. Kahit natalo ang Detroit sa championship sa Lakers ng taong iyon, nakakahinga na sila ng maluwag sa Eastern Conference dahil naitiklop na nila ng tuluyan ng Boston Celtics at narendahan na nila kahit paano si Michael Jordan. Pagdating ng 1989 playoffs, muli silang nagtagpo. Ngayon ay sa conference finals. And still, hindi makakawala si MJ sa batas na itinali sa kanya ng Detroit. Dumapa ang Chicago sa serye 4-2 at pinagharian na ng Detroit ang NBA nang magkampiyon sila nang isweep ang Lakers. Same scenario noong 1990 conference finals. Mahigpit pa rin ang tali ng Jordan Rules. Muli siyang dumapa sa isang deciding Game 7. Tinapos na ng Bad Boys ang era ni Magic Johnson sa Lakers at sila na ang bagong siga sa liga. Interestingly, ang 38.4 regular season average ni Michael Jordan sa Detroit from 1985 to 1988 ay bumaba sa 31.7 sa playoffs. Ni hindi nga tumungtong sa 50% ang kanyang field goal percentage simula 1988 to 1990 playoffs. Effective talaga ang Jordan Rules. Pero higit pa sa pagpapababa sa stat line ng 10-time scoring champion, mas mahalaga sa Bad Boys ang panalo. Ang pressure ngayon ay na kay Michael Jordan. Ang dilema ay kung kaya ba ng talent ng isang 3-time steals leader na maging NBA champion o isa lang siyang MVP caliber player na walang championship DNA. Kung gusto niyang iangat ang sarili niya sa tinitingala niyang greatness, dapat niyang hawanin ang Detroit Pistons sa kanyang landas. Ang hindi namalaya ng Pistons, unti-unti nang nahihirati si Jordan sa Jordan Rules sa paglipas ng taon. Sa nakalipas na 3 sunod-sunod na pagtatagpo sa playoffs, mapapansin na unti-unting nakakapag-adjust si Michael Jordan at nawawala na ang culture shock sa Jordan Rules. In fact, noong 1988 playoffs, 4-1 ang series, 4-2 noong 1989 at 4-3 naman noong 1990. Kaya ang trend ay nagsasabi na sooner or later matatapos ang pambubuli ng Detroit. Pagdating ng 1991 playoffs, nadiskubre na ng Bulls ang bakuna sa virus ng Jordan Rules. Ito ay ang triangle offense na inarkitekto ni Coach Phil Jackson at Assistant Coach Tex Winter. Ito ang pang-neutralize sa Jordan Rules. Bagaman sinimulan na nila itong gamitin noong 1989 to 1990 playoffs, nakakabisado na ito ngayon ng team at in full swing na. Nahinog na rin ng tuluyan si Scottie Pippen as a superstar
At sa halip na balikatin ang responsibilidad na buhatin ng team ng mag-isa, natulungan ng Triangle Offense ang isang elite superstar na si Jordan na maging great all-around player. Itinala ni Jordan ang pinakamataas na field goal percentage niya na 53% at ang pinakamataas din na assist average niya sa 4 na sunod-sunod na taon nilang pagduduelo ng Pistons sa playoffs. Ang epekto rin nito ay 4 na players ng Bulls ang nag-average ng double-digit buong serye. Ang impact sa laban? Ni isang panalo, hindi pinadilaan ng Bulls sa Bad Boys. 4-0, sweep ang ibinigay ni Jordan sa Detroit. Sa kahihiyan at inis, ni hindi na nakipagkamay ang ilang player ng Detroit sa Chicago, leaving the court early bago pa man tumunog ang buzzer. Ang pananagumpay ni Jordan at ng Chicago ang nagsara ng pahina sa astig na kabanata ng Bad Boys era. At para kay Jordan at sa Chicago, alam na natin ang kwento. Ang makinang na paglalakbay sa 6 na kampyonato at ang pagtatayo ng dinastiya sa dekada 90 na hinangaan at tiningala ng buong liga. Kaya kapag naaalala natin si Michael Jordan na playoff success at championship ang nagbabalik sa ating gunita, alalahanin na bago niya ito nakuha, maraming pasakit at pagbulagta ang kanyang tiniis at ininda. Pero sa dulo, nagpatibay lang ito ng pagbuo ng kanyang legasiya. To wrap up ay pwede ninyong bisitahin ang loob ng ating channel na Backscore dito sa YouTube para mapanood ang iba pa nating mga kwentong NBA. Mayroon tayong mga oldies but goodies content at syempre mayroon din mga basketball anecdotes sa mga percentage niya na. So yun mga ka-idol, yun yung kwento ng sa likod ng Jordan Rolls era. So Detroit Pistons lang yung nakagawa na tinaguri ang bad boys ng liga in 90s era mga idol. Sana nagustuhan niyo yung kwento mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood. Mag-iwan ng like and subscribe.